Sa pamamagitan ng isa unexpected na tawag ay nagparamdam nga itong si Moira dito sa kanyang asawa na ito ngang si RJ. Subalit hindi natutuwa si RJ sa kanyang pagtawag-tawag. Naging abala lamang ito dahil busy si RJ dito nga sa kasalukuyang operasyon niyang ginagawa dito kay Lynette. Sinabi ni Moira, hindi pa daw siya excited dahil malapit na umano silang magkasama. Subalit hindi natutuwa si RJ. Ayaw niya na makalabas si Moira. Sinabi niya rito na tumigil na umano siya sa kanyang ilusyon dahil wala na siyang plano na makipag-ayos sa kanya at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya nang sa ganun matanggal ang pangalan na nakakabit sa kanya. Hindi umano niya deserve ang apelidong Tanyag at hindi na narapat na idugtong sa pangalan niya dahil dinudungisan lamang niya ito. Tang na lamang si Moira dahil bigla siyang binababaan nitong si RJ. Sinungitan, halatang hindi na talaga interesado si RJ sa kanya. Sinabi pa ni RJ sa kanya na kung bored na bored siya sa buhay niya ay maghanap siya ng ibang mauuto at maaasar. Ilang saglit pa nga ay pumunta na ito si RJ sa room nga kung saan doon nga inooperahan nga itong si Lynette. Doon sila sa may labas kasama nga itong si Michael at ito nga sila Chang Susan. Dito nga ay labis na nag-alala itong si RJ kung bakit pinayagan umano si Annalyn. Ngunit git naman itong si Michael na magaling naman itong si Annalyn kaya dapat relax lang siya at magtiwala sa kanyang anak. Subalit disagree nga itong si RJ dahil marami siyang nakikilalang mga magagaling na doktor, ngunit pagdating sa kanilang kamag-anak ay hindi nila kayang gamutin yun sapagkat nananaig ang kanilang mga emosyon. Nagtatalo ang dalawa kung saan hindi nagustuhan ni Chang Susan at sinabing tumigil na nga sila sapagkat hindi nga ito makakatulong. Kaya nga silang nagawa kundi magantay na lamang ng ilang oras. Matapos nga ang mga ilang minuto, oras, ay naisipin na nga nilang magkape habang naghahantay sa labas. Mga ilang saglit pa nga ay dumating na nga itong si Annalyn. Natela malungkot ang kanyang itsura. Agad din tinanong ni Nurse Evan kung kumusta ang lagay ng kanyang ina at kung naging successful ba ang naging operasyon nitong si Lynette. Natulala ang lahat at ang tagal bago nagsalita nga itong si Annalyn. Halatang merong hindi magandang nangyari sa kanyang ina. Sinabi nito na naging successful naman ang ganyang operasyon. Subalit may komplikasyon na dinanas nga itong si Lynette. Kung kaya't pansamantalang nakakamatos ang kanyang ina. Ngunit inaasahan din naman na kalaunan ay gagaling din ito. Hindi titigil si Annalyn hanggat hindi nga tuluyang makarecover ang kanyang ina. Ginawa niya ang abot ng kanyang makakaya. Kahit na sa loob ay nahihirapan siya, subalit nananaig ang kanyang kagustuhan na mailigtas ang kanyang ina. At iniisip niya na hindi magagaya kay Ninong Cromwell niya ang kanyang ina na si Lynette. Dahil iyon ang naging dahilan, inspirasyon niya ang kanyang ina kung bakit pinangarap niya na maging isang ganap na doktor. Minsan na rin kasing naoperahan ang kanyang ina, bata pa lamang siya. Kaya naisipan niya ito na kailangan maging ganap siya na doktor. Yun ang naging dahilan kung bakit nagawa ni Annalyn kahit nahihirapan siya. Sa kabilang banda, mapapansin naman ni Justine ang kakaibang kinikilos nga nitong si Zoe. Sinabi nito na bakit abalang-abala siya, tila wala siyang kaalam-alam sa maraming nangyayari sa paligid. Hindi ba daw niya alam na ang ina nga ni Annalyn na ito nga si Lynette ay nasa operating room at kasalukuyan nga inooperahan. Nagulat si Zoe na nga halatang hindi niya talaga alam kung kaya tinanong niya kung ano ang nangyari at bakit siya inooperahan. Ito naman ay papilosopong sinagot siya ng kanyang pinsan na si Justine na bakit hindi niya alam yun sa kanyang sarili. Palibhasa umano ay busy siya sa kahanap ng paraan upang makalabas ng kulungan ang kanyang ina. Kaya nawawala na siya ng time at nawawalan siya ng concern dito sa kanyang kapatid na si Annalyn. Magbigay umano siya ng concern kahit kaplastikan lamang. Umano sa kanyang mga kinikilos ay binibigyan lang daw niya ng hints na tama ang hinala nilang lahat tungkol sa kanya.